Napakalaki ng pera ng PhilHealth, no, Madam Chair, no, na naka-invest. Una pong itanong dito, Madam Chair, no, kung ang dapat ba natawag sa PhilHealth ay PhilHealth o baka kailangan po itong tawagin PhilBank o baka mas angkop na ang pangalan nito ay PhilInvest na lang. Kaya napakarami pong pera na naka-invest. The DOH is mandated to promote, protect, preserve, or restore the health of the people through the provision and delivery of health services. Health benefits remain at the back burner of the country's healthcare agenda. Why can't we significantly increase our benefits kahit na bilyon-bilyong piso ang pera ng PhilHealth? Matagal na pong problema yung kalkulangan ng benepisyo. Paulit-ulit nang dumadaing ang mga kababayan natin, pero bakit po di natin ito maibigay ng todo? Bakit tila tingi-tingi na serbisyo na lang at benepisyo ang naibibigay natin? Ang mga deductions ay hindi na maramdaman ng taong bayan. Short of saying, lugi pa sila sa binabawas na contribution sa kanila buwan-buwan. Matagal na, no? While we thank the PhilHealth na pinagbigyan tayo sa panawagan natin last year to increase all benefits across the board by 30%, sigurado po tayo na kulang-kulang po ito at hindi po mabilang na ang lumapit sa ating opisina na humihingi ng tulong dahil halos mamiso lang po ang naibabawas ng PhilHealth sa bill nila sa hospital. Napakatagal po, Madam Chair, ng galawan natin dito, no? Ito po, hindi pwede ito dahil oras-oras may namamatay dahil hindi makapagpagamot sa hospital, no? MRI, PET scan, CT scan, and all other diagnostic tests in the urgent care packages of PhilHealth without necessarily being confined in the hospital. Ang iba't ibang klaseng sakit sa cancer na kung saan hindi po pwede ang installment na gamutan, ang bara sa puso, hindi pwedeng sabihin na isa lang ang operahan muna kapag apat ang bara. Pag-usapan din natin ang productivity ng ating bansa. Paano po tataas ang productivity ng ating bansa kung meron tayong 42 million kababayans with undiagnosed eye problems at almost 500,000 na kababayan natin na ipinanganak na nearly blind taon-taon? Nakailang hearing na tayo dito, Madam Chair, sa panawagan natin ito na ang mahalagang scans na to at mga nabanggit kong sakit, hindi na po katanggap-tanggap na pagmimitingan na naman ng BENCOM ito at ididribble naman tayo, Madam Chair. Matatapos na naman ba ang budget deliberation at maghihintay na naman tayo ng isang taon para pag-usapan at tugunan ito? Bakit po hindi natin ito magawa? Bakit pa natin ito pinatatagal? Isipin po ninyo, bawat araw na lumilipas, may mga pasyenteng huli na nila nalalaman. Nasa malalang stage na pala ang kanilang cancer dahil hindi nila kayang bayaran ng scans na kailangan nila. May mga nauulilang pamilya dahil may magulang na hindi makapagpa-opera sa puso. May mga mamamatay nang hindi nakakakita ng doktor dahil pinili na maratay na lang sa bahay dahil takot na babaon sa utang pag nag-hospital. Napakasimple lang po nito, Madam Chair. Habang nag-uusap po tayo, may mga namamatay dahil walang perang pampagamot sa ospital. Sobrang pondo ang PhilHealth. Ang daming kulang na serbisyo na kailangan ng mga Pilipino. Ang dami pang sakit na kailangang taasan ang coverage at hindi maramdaman ang sinasagot ng PhilHealth. Bakit po hindi na natin ito gamitin ngayon para ipalawakin ang serbisyo? Bakit hindi ibigay ang dapat ibigay? At kung may sobra pa, gamitin sa pagpapababa ng contribution. Manhid na ba tayo sa pamahalaan? Nakikiusap po ako, maawa na po tayo sa kapwa natin Pilipino. Huwag po tayo maging manhid. Nabanggit ko, kapag wala po ito before our plenary deliberation, I am very sorry, I will be left with no choice but to defer the budget of the DOH for year 2025. Until such time, lahat po nang nag-a-approve nitong mga benefits na to, yung committee members, committee head, nandito po, nakaupo na po dito, Madam Chair. Bakit hindi po natin ito gawin? Naiiyak po ako, Madam Chair, kapag naaalala ko po yung mga tao na namamatay. Wala ba tayong lahat pakialam? Dahil may pera tayong pambayad sa ospital, ilang hearing na
Dahil ako mismo, Madam Chair, ang dami kong nakikita na tutulungan tungkol po dito na namamatay. Manhid na ba tayo? Wala po tayong lahat karapatan na nasa gobyerno o hindi po natin maramdaman ang ating mga kababayan naghihirap dahil po sa ganitong pangyayari, Madam Chair. Again, Madam Chair, before the plenary deliberation, kung kailangan pong pag-overtime ito ng nating lahat, gawin po natin ito, Madam Chair.